Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naganap pong session sa House of Representatives at iminungkahi po ng Committee on Ethics and Privileges na i-expelled si Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. ng 3rd District, Negros Oriental. No, with the vote of 265, 0 and 3, siya po ay na-expelled sa Kongreso. 265 voted yes, 0 ang no, and 3 abstain. So ilan po ba ang members of House of Representatives sa 19th Congress mga kababayan? No? Sila po ay merong 316 members of House of Representatives. Nandito po yan sa Wikipedia page, makikita nyo. Ang umaten po doon, 311. So yung 5, hindi po natin alam kung nasaan. Pero ang bumoto ng yes ay 265, 0 ang no, 3 ang abstain. So kulang yan, 268 minus 316. So ilan ang wala dyan? 48 ang hindi bumoto. Correct me if I'm wrong kasi binabasa ko po yung numero dito sa Wikipedia. Sila pong nag-a-update niyan, hindi po tayo, no? So, yung tatlong abstain, alam nyo na kung sino yung abstain na yan. Yung grupo ng Kamatayan Black, no? Hindi sila bumoto. They don't care. Wala silang pakialam, no? Hindi sila naniniwala na dapat i-expel si Teves, no? Abstain sila eh. Wala sila pake. Okay? So eto po, no? Ang sabi kasi ni Speaker of the House, Martin Romualdez, noong May 31st, 2023, nobody can stain the integrity of the House of Representatives o nung Congress. Kaso itong si Teves, very defiant and arrogant. Sinasabihan naman siyang pinauuwi siya. Ayaw niya, may threat daw. Sabi naman ng gobyerno, proprotektahan ka. Sabi rin ng presidente yan, bibigyan ka ng security details. Just come home. Kaso wala defiant, arrogant, kung ano-ano pang pinagsasabi sa kanyang social media. At ang huling-huli, in-interview siya ng mga vloggers, no? Na parang yung mga kampi sa kanya. Ayan, kayong mga vloggers, no? Kayong mga vloggers na mga kampi dito kay Teves, ano na? Diba? And also, he was designated by Anti-Terror Council as a terrorist. Sige nga, i-depensa nyo nga to. Itong inyong defiant and arrogant na former congressman. So ano po ang dahilan? Bakit po siya in-expelled? No? Aside dun sa sinabi ng speaker na noong pang May 30%, walang sino mang makaka-stain sa integrity ng Congress. At eto nga po, base po sa investigasyon ng Committee on Ethics and Privileges ng Kongreso, no, ito po yung mga dahilan nila. From his expired travel authority to his near-naked gyrating dance moves on social media. So alam niyo po lahat yan. AWOL po siya. Absence without leave. Kasi bakit? Expired na yung binigay na extension sa kanyang 60 days. Di po ba? Pinapakancel na nga yung passport niya eh. Di ba ang dami pong binigay na leeway sa kanya? And aside from being a congressman, he is seeking an asylum to another country. Why do you have to seek asylum? Doon pa lang eh. Doon pa lang, may intention ka nang hindi talaga bumalik sa bansa. Tapos gusto mong umaten sa mga session ng Congress? Nagsisik ka ng asylum. Wala ka ng loyalty. Di po ba? Parang ginigive up mo na po yung iyong citizenship. Kulang na lang, nag-a-apply ka pa nga ng citizenship dyan sa Timor-Leste. Ayun po yung napag-alaman, yung intelligence, na balita po yan. Tapos nakita nyo sa isang YouTube ni Ben Barubal, ha? No? Ewan ko lang kung na-take down na yung video na yun.
Nagsasayaw po siya, nasa boxer brief niya lang yata siya. Di po ba? Is it a, ano ba yun? Conduct of becoming a representative ba yun? Di po ba? Yun. Saka yung defiance niya sa panawagan na umuwi o kung ano-anong rason. E di sana kung may threat sa buhay mo, isinumbong mo na yan sa autoridad para mahuli sila. Eh wala eh. Sabi niya pa nga daw, matataas na opisyal ng gobyerno ang gustong tumegi sa kanya. Eh wala naman siyang, hindi niya naman maipaalam. Di po ba? Ibig sabihin, gawa-gawa niya lang yun para sa aking opinion. O ito po ang sabi ni yung committee chairman ng Ethics and Privileges, si Representative Pelimon Espares ng Co-op NATCO Party List. Quote, after a thorough discussion of the matter taking into consideration fairness and due regard by giving due notice to the respondent and on the basis of substantial evidence acquired by the Committee on Ethics and Privileges, this committee, by unanimous votes of its members, hereby recommends to the House of Representatives the imposition of a penalty of expulsion from the House of Representatives upon Representative Arnulfo Arnie A. Tevez Jr. O ayan. It is also the same panel that recommended the two previous suspensions against Tevez. Like the two previous penalties, the expulsion recommendation needed a 2/3 votes in plenary for it to be carried. Eh, more than 2/3 po yung 265 eh. Out of 316? Oh, marami yan. Di po ba? Hoy, nako. Yan po. Yan ang masakit na nangyari sa iyo, Tevez. Yan ang katotohanan. Wala ka ng ano dyan, wala ka ng laban. Ang tanong dyan, appealable ba yan? Wala, expelled ka na eh. Nagganon na yung gravel, oh. Teng, teng. O ngayon, ano po ang sabi ng mga party mates niya? The same. News agency, Manila Bulletin. Ethics panel's expulsion recommendation was fair, says Tevez party mate. O, di ba? Pumapayag din po, umuoo po yung mga kasamahan niya sa party niya. Ito po ang sabi ni Rizal 1st District Representative Michael John Duabit. Yeah, I believe they were fair. Makikita naman po sa body yan sa wording. O, I think it was fair. Correct. Kaya walang masasabi. Tingnan mo, ka-party mates mo, umayon na sa desisyon ng Committee on Ethics and Privileges. Baka nga pati sila bumoto eh. O, ano po yung party nila? Nationalist People's Coalition. O, I think they took enough time. O, tama. From March, April, May, June, July, August, 5 months, mga kababayan. O, March, April, May, June, July, August. Dami nun, 5 or 6 months. No, namamali na ako sa mga numero ko eh. Para na akong si Lenlen nito eh. No? I know there were moves to expel him much earlier. That they deferred that a couple of times. O tignan mo, ang daming binigay na pagkakataon sa'yo, Tevez. Bakit hindi ka in-advise ng mga lawyer mo na, uy, umuwi ka na? Hindi ba? Tatanong lang po ah. But basically, Kong Arnie was given every opportunity to come home. O yan. This is the first time this happened. History will judge this eh, and they won't be judging what we're saying here in the press. They will be judging the document. This is what's going to stand the test of time. Correct po. Tama po naman dito si Representative Duabit. Tingnan nyo ha. MPC na yon, Nationalista Party Coalition. Mismong partido ni ang umayon sa kanila. Di po ba? Oh, wala na masasabi diyan si Tevez. Otherwise, i-expel nyo na rin siya sa MPC. O ano pong masasabi ng kampo ni Tevez? Ito po, sa balita ng Politico News. Tevez camp on expulsion. Today is a dark day for the rule of law. Attorney Ferdinand Topacio said on Wednesday that the decision to expel his client Tevez Jr. as a member of the House of Representatives is a dark day for the rule of law. Lagi namang ganyan eh. Pag hindi ayon sa inyo, patay ang demokrasya. Dark day of rule of law. Kasi hindi eh. Talo kayo eh. Di po ba? O, quote,
Today is the dark day of the rule of law and the dawning of a new age of the tyranny of the majority, where might is right and the prevailing principle is the law of force rather than the force of law. Nako, ang galing talaga nitong Topacio, ang talino mo. O ngayon, bakit hindi ka magreklamo doon sa Kongreso? O Kongreso, sinasabi daw, tyrant pala kayo. Nasabi dito ni Topacio, the dawning of a new age of the tyranny of the majority. Tyrant pala kayo. O mga kababayan, ano po yung tyrant? Parang equivalent sa dictator na yan. No? Dark day for the rule of law. Ano ba ang rule of law sa House of Representatives? Wala ba silang sariling panuntunan? Kaya nga po may mga committee, di ba? Alam pa lang, iakyat mo pa yan sa Supreme Court. Iakyat mo pa sa House of, Court of Appeals. Sobra ka naman, Topacio. Kliyente mo yan. Dapat inadvisean mo maigi ang kliyente mo. Di po ba? Topacio said, the proceedings before the House Committee on Ethics and Privileges are nothing but that of a kangaroo court, to use a worn-out phrase. Congress, kayo dyan, sa Committee on Ethics and Privileges, sinasabihan kayong tyrant at kayo daw ay gumawa ng kangaroo court. Gawa-gawa nyo lang yan. Alam nyo yung kangaroo court? No? Para lang kayo nagbahay-bahaya. Hindi totoong korte. Sino ba nagsabing totoong korte yan? May sarili pong rules yan. May sarili silang sinusundan. Bakit hindi ka kaya mag-congressman, Topacio, para malaman mo? Pero alam mo yan eh. Lawyer ka eh. Magaling kang lawyer. Di ba? Sobra ka naman. May reklamo ka ba? Di mag-file ka kung saan mo gustong mag-file na korte para maari pang maibalik si Tebes. Hindi ko na po matatawag na congressman, expelled na no? Di po ba? Kung ano-ano pong mga pinagsasabi dito ni Topacio, talagang tinitira niya ang House Committee on Ethics and Privileges. Di po ba? Po sasabi niya, from the start of the proceedings, it bore all the hallmarks of an inquisition. The committee was the motu proprio complainant, making it both the accuser and the judge. Representative Tebes was never allowed to participate in the proceedings by himself, but only through letters of his counsel who were never allowed to present. The hearings, although impressed with public interest, was kept secret, like a medieval court of the Stark Chamber, and the final recommendation shows that there was never a bona fide intention to consider the evidence in favor of Mr. Tebes. Ano ba yung pinagbasihan nila para ma-expel siya? Di ba yung from his expired travel authority and yung conduct of becoming a representative, yung nagsasayaw siyang nakabrief, di ba? Hindi po pinagbatsihan ni Espares yung designation ng ATC sa kanya as terrorist. Hindi po yun kasi paulit-ulit na tinanong ni Franz Castro. Sabi naman ni Espares, no, it's not. I like to clarify, hindi yun ang basihan namin. Inuulit ko. Kung ano po yung ilang beses sinabi ni Franz Castro yung katanungan niya, ganun din ang kasagutan ni Congressman Espares. Sila ang may karapatan dyan sa committee. Di ba? Itong si Topacio, ang gusto niya, trial by media. Di gawin mo na lang. Gawin mo, manap ka ng paraan, paano mo maibabalik pagiging congressman ni Tebes. Hindi na po natin hindi na natin tatawagin na congressman si Tebes. Wala na hindi na po siya congressman. So, be the Jew. Bye-bye, congressman. No? That's the last day. 16 pa lang ngayon dito. Sige, Congressman Tebes. Bye-bye. No? Ngayon, malapit-lapit na po daw siyang sungkitin ng Interpol. Yung kay Remulla. Sana naman, masungkit na. At doon po sa mga vloggers ni Tebes, good luck, ipagtanggol nyo po yung inyong puon. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Justifiable ba? Tama po ba ang desisyon ng House of Representatives na i-adapt ang resolusyon ng Committee on Ethics and Privileges na i-expel si Arnulfo Tebes Jr.?
At ang sabi naman ng kampo niya, it's the dark day or for the rule of law. Tyrant at kangaroo court ang ginawa ng Kongreso sa kanilang kliyente. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.